ayan po sa baba natin mga kabayan, yan po yung Tiaong Interchange. So ito po yung i-update natin mga kabayan. So itong right side banda, yung tambak pa na lupa, nakalabel na dyan sa simentado na, yan po yung, dyan po nag-start yung package D. Papuntang kanan, papuntang Candelaria, Quezon mga kabayan. So ito po yung dito sa portion na ito yung rotonda sa taas banda mga kabayan. Ito yung rotonda na kung saan dito po kayo papasok. So dito sa portion na ito, yan, dito. Yan diyan po itatayo yung toll gate entrance exit dito po sa Tiaong Interchange. So itong kita nyo naman yung isang sikat na pasyalan dyan, ayan o. Halos kadikit lang dyan sa interchange. At ito naman sa right side natin, isang subdivision. Exclusive subdivision sa gilid lang mismo ng Tiaong Interchange. Hindi na natin pangalanan yung subdivision na yan. Baka mag-sponsor pa sa atin ng isang house and lot dyan. Nakahiya naman. So, dito, ito yung rotonda. So, may nagtanong, bakit di umano na hindi sila naglagay ng ano dyan, staff light? No need na po dahil ang purpose nitong rotonda para kung sakaling magka-traffic ay hindi siya makakos ng traffic dito sa Maharlika Highway. Ayan po yung Maharlika Highway, yung bandang kaliwa. Yan. At ito na po yung sa bandang taas. Yan na po yung papuntang San Pablo. Yan po yung arco, no? Yan. Yan yung arco dyan. So, may ground shot tayo dyan mga kabayan. So, silipin ninyo mamaya, no? Yan po yung Tiaong Interchange na ngayon ay mayroon ng ano mga kabayan. May solid na, baga, buhos na, no? Yung pagtatayuan ng tollgate mismo. So, makikita nyo mamaya, ating i-zoom po konti, yung mismong tollgate rito po sa Tiaong Interchange. So, ito yung package C. Kasunod, yung package D, papuntang Candelaria. So, ito po, pakita ko po sa inyo yung view mga kabayan para makita nyo naman yung itong probinsya ng Tiaong na napakaganda. At may mga lake po dyan, ayan o. Magkabilaan po yan. Pwede ninyong pasyalan yan mga kabayan. Yung mismong interchange ng Tiaong mga kabayan ay sakop po iyan sa Barangay Lalig, Tiaong Quezon. So ayan po yung lake oh. Napakaraming lake. So ang pinakamaraming lake talaga mga kabayan ay ang San Pablo. 7 po yan. Kaya pili lang po kayo dyan. Dyan sa area ng San Pablo ay mayroong ano dyan mga bayan. Pwede ka sumakampa sa balsa na may bubong. Doon kayo kain-kain habang nakalutang doon sa lake. Bago ang lahat, baka naman pa-like, pa-share, follow at subscribe na rin po. At huwag po tayo mag-skip sa ads. Napakalaking tulong na yan ni Porca Studio mga kabayan. Hindi man sikat pero nag-aabot naman tayo ng balitang tapat. Sana all! So dyan po tayo mag-update mga kabayan sa package sa may Tiaong Interchange hanggang doon sa may Barangay Santa Maria. Sakop pa rin ito sa package mga kabayan. Dahil ito po ay patapos na. Tollgate na lang kulang. At may tinatapos doon na railing sa portion ng Barangay Solidad at Santa Maria mga kabayan. Package mga bayan ay may habang 7.50 kilometers mga bayan. Ang total cost nitong expressway 66 kilometers ito from Santo Tomas Interchange hanggang Barangay Mayaw, Lucena ay may pondo po itong 58.42 billion pesos mga kabayan. Napakalaki pala nito mga bayan. Sana all. Sana lahat ng mayroon din pong itatayong yung railway para
mayroong expressway, mayroon din pong railway papuntang Sorsogon, Matnog, no? Kasi itong TR4 mga bayan, may extension pa ito. From Lucena to Matnog, SLEX TR5, South Luzon Expressway Toll Road 5 mga kababayan. So ito na po yung ground shot natin para makita ninyo dito sa mismong circle mga bayan. So dito mga bayan, kung kayo ay papasok sa papuntang Maynila, galing kayong Tiaong proper ano. So dito, baybayin nyo lang yung bandang right side. Ito na yung Maharlika Highway. So dito mga bayan ha, ayan na po yung rotunda kung kayo ay papasok ng pa-Maynila or kayo, papuntang Lucena. Dito po kayo baybay sa right side. Ayan po yung circle kung andyan na po yung isang sikat na pasyalan. So ito, drone shot na tayo mga kabayan para makita nyo naman yung aerial view natin rito sa Tiaong Interchange na tapos na. Ay may pailaw na at ang kulang nito ay yung toll gate na lang. Patong-patong na lang. Yan po mga bayan, hitik sa mga puno. Asahan natin na itong portion na ito malapit sa interchange ay maraming magsulputan ng mga establishmento. At hanggang Lucena na po ito mga kabayan. Asahan natin na maraming subdivision rito dahil napakaganda ng lugar ng Candelaria, Sariaya to Lucena mga kabayan dahil hindi siya patag. Parang patagilid yung bundok roon. Paakyat roon sa dagdag pa view yung Mount Dolores at yung Mount Banahaw. Napakaganda mga kabayan. Sana all. Yan po yung toll gate mga bayan. Diyan. May mga barrier, baga buhos na yan, baga i-install na lang siguro yung mismong toll gate dyan mga bayan. Wala pa tayo nakitang bubong or mga scaffolding, mga malalaking tubo dyan dahil kadalasan sa SLEX toll gate yung mismong mga column install na lang siya. Kaya may mga buhos na yan na sementado na, tapos na. So pakita ko lang muna rito yung mismong pinakarotonda, aerial view natin para once na ito ay bubuksan na ay alam naman natin baka itong Santo Tomas Interchange, Macban, San Pablo at itong pang-apat ay Tiaong Interchange ay baka bubuksan na kung hindi sa last quarter ng 2026. Baka hindi kayanin or 2027 mga bayan ay konting tiis na laang, 2 taon na laang. Kaya wag po kayong magsawang manood sa ating update rito sa SLEX TR4. South Luzon Expressway Toll Road 4. Ayan na po, kitang-kita natin yung mga naglalakihang mansion dyan. Katabi lamang ng toll gate. Swerte naman ang subdivision na iyan. Alam ko yung pangalan dyan mga bayan. Huwag na nating i-mention. Bawal po yan. Baka tayo ay karoon pa ng problema sa ating YouTube channel. So ayan po, focus natin yung mismong toll gate na kung saan may buhos simento na ba yan or ito mga bayan sa harapan natin, lapitan natin konti para masilayan ninyo yung pinaka toll gate. Kung titingnan nyo rito mga bayan, ang lipad natin ay nasa 100 meters. Mataas yung lipad natin dahil andyan na naman yung naglalakihang mga ibon. So ayan po, kahit yung drone natin ay bumagsak doon sa may barangay San Miguel, Santo Tomas, Batangas, okay pa naman yung drone natin. Imbes yung hindi pa ito bumagsak mga bayan ay medyo malabo ang kuha. Ngayong bumagsak, medyo luminaw. Sana all. Ayan na po yung toll gate mga bayan. Hindi pa lang na-install yung mga bakal dyan para sa pagtatayo ng bubong. Malapad po yan mga bayan malapad. Magkabilaan yan, 3 sasakyan magkatabi.
Bali, 6 na sasakyan dyan, kabilaan. Entrance exit po yan. So ito, so sa bandang kaliwa, yan po yung kung galing ka ng Lucena, pa-exit ka ng Tiaong Interchange sa bandang kaliwa. Ayan po, oh. Kitang-kita natin yan. Kung pa Maynila ka naman, itong bandang pinaka right side, yan po. Dadaan ka lang dyan sa Parantanil, mga bayan. Kung ikaw ay galing Maynila, papunta ka rito, pa-exit ka ng Tiaong, no? Diyan ka sa mismong tunnel dadaan ilalim. May yung circle sa gawing right side, no? Kita po. Kung galing ka naman ng mismong Tiaong, papunta ka ng Lucena, so dito ka sa bandang taas, sa pinaka right side valley, mga kabayan. Papuntang Lucena yan. Yan, oh, sa gawing taas yung pinaka bandang right side. Yan po. So ayan na po, dito po sa unahan yung dulo na yan, lagyan natin ng mismong arrow para hindi kayo malito. Yung nilagyan natin ng arrow, mga bayan, dyan po nag-start yung package day. Papunta roon. May tambak na yan, mga bayan. Ang taas na rin po. Nakalabel na po yan rito sa mismong trumpet design itong Tiaong Interchange. Na sobrang ano yan, mga bayan. Napakataas na rin po. Mataas na po yung tambak. Halos nasa 20 feet ang taas niyan. Kahit anong baha dyan, hindi na yun maabot. Dahil dyan sa portion na yun, mga bayan, ay palayan po yan. Kaya ngayon yung palay dyan sa pinaka-entrada ng package day, may haba po yung 15 kilometers from Tiaong to Candelaria. Yan po yung pinakahabang interchange dito sa SLEX TR4. Ang pinakamaiksi naman itong Tiaong to San Pablo. May haba lamang, may habang 7.50 kilometers. So yan tulay na yun, mga bayan, yung ilalim niyan, yan na po yung alignment ng PNR. Sakaling may balita kasi na ang mag-finance elevated na rin from Calamba to Matnog ba yun? Balita lang po yun, mga bayan, ha. Marites, sana magkatotoo. Pupunduhan di umano ng France, bansang France, ang PNR from Calamba, Laguna hanggang Matnog, no? Sorsogon. Sana po kung matuloy, no? Dahil yan po ang pinakaunang transportation sa ating bansa papuntang south, papuntang Sorsogon na talagang mapabilis, walang traffic. Kasi kung expressway lang, mga bayan, ay magkakaroon pa rin ng traffic sa mga entrance exit. Pero kung PNR, kagaya sa from Clark, Pampanga to Calamba, Laguna, ay elevated na yan, mga bayan. No traffic yan. So yan po yung sana, no? Kaya namang punduhan ng gobyerno natin yan. Kaso, minsan, mabalitaan natin yung pera ay dinideliver na lang sa malita. Binibigay suhol sa mga ilang mga buaya dyan, no? Kaya kawawa tayong mga Pilipino. Ang hayahay, ang buhay, yung mga politiko lang. Puwere lang sa mga politiko na nagsiservisyo sa bansang ito na talagang galing sa puso. Hindi yung sariling interes lamang ang hinahabol nila. Yung pagpayaman, kita mo, pag-upo nila sa gobyerno ay ang sasakyan ay Toyota pa yan. Pagka
alis nila dyan, pag matagal na sila dyan, mga US made na mga car na yan. Ganon yung corruption sa ating bansa. Kaya napaka-for natin sa pulubi tayo sa pagdating sa infrastruktura, mga bayan. Tingnan nyo ang Japan, Korea, China, grabe yung mga infrastructure nila, mga kabayan. Napaka-moderno. Tayo sa Pilipinas, wala. Yung mga politiko natin kasi, puwera lang sa matino. Talagang halos magnanakaw. Diyos ko po. So, back to the topic na po tayo. Ipagdasal lang natin yung mga politiko natin na sana ay tumino sila at naway yung yaman nila, yung mga ninakaw nilang pera, ano-ano pa dyan, protection sa kanilang mga illegal na negosyo ay hindi naman nila madala yan kung sila ay lilisan na sa mundong ito. Kabaong lamang ang madala nila eh. So ayan po mga bayan, ipakita ko lang sa inyo itong Tiaong interchange. So sa wakas may buhos na rin po yung pagtatuyuan ng interchange, no? Para baka next update natin ay mayroon na yung bubong or mayroon na yung mga bayan. Mayroon na yung ilaw yung mismong pinaka toll gate. Kaya abang-abangan po ninyo sa iba dyan na hindi pa nakapag-like, share, follow at subscribe sa ating YouTube channel. Baka naman, huwag nyo naman ipagkait. Ito po yung arko mga bayan sa boundary ng Laguna, probinsya ng Laguna at probinsya ng Quezon. Ayan po.
So yan lang po muna mga kabayan yung ating update rito sa Tiaong Interchange dito sa kabuuan ng Package C. Abangan po ninyo yung ating update roon sa Package A at Package B mga kabayan. Paki-like, share, follow, subscribe po. Maraming salamat and God bless.